Kapag itong ginamit mo mausok, malalanghap mo yung usok. Yan, yung usok, hindi maganda yan sa ating katawan. Kaya ang advice ko, gumamit na lang tayo ng pangputol para sa kahoy. Nandito naman tayo para sa panibagong video. Meron kasi nagtanong sa atin na isang subscriber na yung in-upload kong video para doon sa 6-in-1 diamond cutting disc multifunction. Nagtanong siya kung maaari daw na ipangputol sa kahoy. Sa video yung in-upload ko siguro, marahil, hindi ko na ipakita na pwedeng pangputol sa kahoy. Yung 6-in-1 diamond cutting disc multifunction. Sa ngayon, ipakikita ko kung maaari nga bang ipangputol sa kahoy yung 6-in-1 diamond cutting disc multifunction. Ito po yon yung in-upload kong video nung nakaraan. Nabura na yung pangalan niya gawa nung nagamit ko na po ito sa pagtatabas ng tiles doon sa aming bahay. Nakita ko na maganda ang resulta sa pagtatabas ng tiles. Naikumpara ko siya. Maganda po itong pangtabas doon sa tiles kasi yung pinagdaanan nito, yung tiles hindi siya bungi-bungi. Maganda yung naging resulta sa pagtatabas ko ng tiles. Kapag yung mga ordinaryong talim, kapag ipinantabas mo sa tiles, yung gilid na pinagtabasan ng tiles, nagkakaroon ng bungi-bungi. Pero kapag ito ang ginamit mo, wala. Sa ngayon, susubukan natin sa kahoy kung maaari siyang ipangputol sa kahoy. Kakabit natin dito sa ating grinding. Hindi na ako gagamit ng panghigpit kasi kapag ikinabit mo to, kusa itong maghihigpit. Kasi ang thread nito pasalubong. Nakakabit na pala. Ayan. Mayroon tayong kahoy. Ang gagawin natin, isasapin natin dito itong plywood na kapiraso para hindi ma-damage yung ating lamesa. Tapos, itong tatabasin ko plywood. Parehas lang naman ito ng kahoy. Ipakikita ko lang sa inyo kung maaari nga talagang ipangtabas sa kahoy itong 6-in-1 diamond cutting disc multifunction. Yan, lumuwag siya. Hindi na sentro. Kapag hindi siya na sentro, ngingilig-ngilig siya. Siguraduhin ninyo na nakasentro yung talim. Kapag hindi, naalog-alog siya. Yan, nakasentro na siya. Ay, okay na, hindi siya nag-aalog-alog. Ipang-tututol natin. Baliktad. Delikado yung pag ganon. Dapat yung usok papunta sa'yo.
Nakikita nyo, mausok. Kung saan nakakaputol siya. Yan, nakita naman niyo yung resulta. Pwedeng ipangputol sa kahoy. Ang problema lang, mausok. Kapag ganyang mausok, baka maging tinapa kayo niyan. Yan. Para sa akin, hindi advisable na gamitin ito na pang putol sa kahoy. Kasi hindi maganda sa kalusugan. Kasi kapag itong ginamit mo mausok, malalanghap mo yung usok. Yan, yung usok, hindi maganda yan sa ating katawan. Kaya, ang advice ko, gumamit na lang tayo ng pangputol para sa kahoy. Kung itong gagamitin na natin sa pagputol, pwede. Kaya lang, may problema, mausok. Kung walang usok, okay sana. Kaya lang mausok. Kaya hindi advisable na gamitin ito sa pagputol ng kahoy. Yan, hanggang dito na lang ang ating video vlog. Magkita-kita na lang tayo sa susunod sa pag-upload ko ng video. Pagpalain tayo ng ating Diyos na may likha ang bawat isa sa atin. Bye-bye. Ay, bago pala ako mag-bye-bye, hinihiling ko na patuloy po niyong suportahan ang ating YouTube channel. Yan, abangan po ninyo ang mga susunod na video na i-upload ko. Bye-bye uli.